PNP, tapos gagamit sila ng kanilang device para maghanap ng heartbeat. Oy, may heartbeat dito, hindi kami alis dito sa bahay mo. This is the first time ever, no, na naka-experience ako ng ganito. Nung sa Maguindanao Massacre nga, no, involved ako doon in one way or another kasi naging lawyer ako ni Governor Toto Mangudadato, Ismael Mangudadato, no? Tsaka yung pag-declare ng martial law for a certain time din dyan banda. Hindi ko nakita itong ganito kadami ng mga pulis at saka yung manner ng pag-implement ng warrant of arrest na para bang sinikwester mo na yung property ng ibang tao, no? Ito pa lang talaga ang nakita ko po. Na maski nga nung I handled the MOA AD case, no? This was in 2008. My client then was the province of North Cotabato, Emmanuel Piñol, si Governor Emmanuel Piñol. If you know, there was supposedly a memorandum of agreement on ancestral domain that was to be signed in Malaysia. You remember that? But I filed a petition in the Supreme Court, and by God's grace, by Allah's grace, I was granted a temporary restraining order. No? Na-stop yung signing ng MOA AD. Ako yung abogado doon. No? Nagkaroon ng gira kasi si Umbrakato ng MILF nagwala. No? If you remember that time, Kristiyanos pa po ako doon. Hindi pa ako nagsyahada. Hindi pa ako Muslim noon. No? Pero even after that, ang right after nun, no? Gera. Pero hindi ako nakakita ng ganito kadami talaga na force po na in-employ as against one person, no? Yun, ang kalaban nun, MILF. Oo. Pero ito, isang tao lang si Pastor Apollo, si Kibulo. Grabe naman ito. Overwhelming, no? Kung hindi lang siguro tayo taos pusong nagpe-pray kay Allah subhanahu wa ta'ala palagi at saka yung mga members, kung hindi lang talaga siguro faithful, baka marami nang nagka-nervous breakdown po, no? Pero believe ka sa mga members, meron silang devotional prayers, no, almost every hour, no? And they are, at times they even pray for the police. Tingnan mo yan, no? Ginagawa nila yan. Which is amazing. I am a Muslim, practicing Muslim, and that's why I respect the faith of the members of the Kingdom of Jesus Christ. No? Kaya nga, medyo frustrated ako nung na-interview ako ni Brother Noli Di Castro. Parang na-insulto ako at parang inulsulto pa niya si Pastor Apollo Sikibuloy, no? Sana naman hindi naman ako galit sa kanya, pero siguro nakalimutan na lang ni kabayan Noli Di Castro na journalist po siya, no? Yung mga feelings niya dapat sana kalimutan sana yung kung mag-interview. Ako ang nagpa-unlock nun, ako pang na-insulto, pero okay lang, pogi pa rin ako sa tingin ko lang. Attorney, dagang salamat po. Thank you, sir. Sa ulitin, ingat po kayo. Salamat po. Maraming salamat si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel po ng Kingdom of Jesus Christ. At dito naman tayo kay Professor Malutikia, partner MJ at Dan Chan. Day 5 na ngayon, Prof. Malu. Ano ba masasabi mo dito sa pangyayaring ito? Siguro, ikaw, marami ka na rin sigurong experience pagdating dito sa mga ganap sa bansa. Like, ito ba ay bukod tangi sa kasaysayan na alam niyo po, Prof? Well, alam mo, Admar, maraming first na ginagawa itong administration na ito. Hindi bali kung yung first, maganda ang ating pamumuhay, mura ang bilihin, yung pang-tao talaga. Pero ito pang-gipit nalulungkot ako, una natuwa ako dahil may isang branch ng ating pamahalaan na gumagana. Saludo ako dun sa judge na nag-render ng decision. Kaya nga ako, di ba, nung na-interview niyo ako, ang sabi ko, nagdududa ako na yung paglipat ng 21st, declaring 23, talagang makikita mo, merong
umiikas sila kasi sarado nga ang korte. Immediately na nagbukas ang korte, napakaganda yung temporary protection order na nirender. Alam mo, very clear yun eh. Sa taong nakakaintindi ng batas, sa taong hindi nagquiquibble o nag-iiba ng pananalita, at sa taong dapat respetuhin ang ating korte. Kasi korte na nagsalita. Nagulat ako, hindi sila nag-appeal, siguro na-shock sila doon. Pagkatapos, natatawa lang ako doon sa interpretasyon nila na ang inuutos ng korte yung pag-aalis lang ng barikada. Pati ba naman yon pinapakita nyo ang kahinaan ng inyong isip? Ang korte na nagsalita, di ba? At ang sinabi nila na sila daw ay magpapatuloy na naandyan dahil meron silang role na ginagawa, which is the serving of the warrant, and for peace and order. Kung peace and order, kayo ang nagdadala ng disorder. Kayo ang nagdadala ng problema dyan sa lugar na yan. Kaya nagulat ako, siguro nakita rin ng public opinion ng kasi nakita mo, iba-iba ang sagot nila eh. Hindi ko maintindihan at lalo na ako na hindi nakaintindi eh. Ang isang pangulo na nagsabi na wala namang barila, wala namang tear gas, at sinabi yun sa mainstream media. At wala ni isa dun sa mainstream media na naandun na question ang sinabi ng leader. Kaya dun pa lang dun sa pag-freeze mo yung frame na yun, makikita mo may problema talaga ang mainstream media. Kaya nga ang panawagan ko dun sa mga kaibigan ko sa mainstream media, alam ko pong galit kayo sa mga Duterte. Pero hindi naman po si Pastor Kibuloy ang rason. Bakit mo guguluhin yung kongregasyon? Bakit mo sasaktan yung mga members ng simbahan? So dapat to yung mainstream media, medyo dati, ang gagaling nyo magtanong kay Presidente Duterte kahit bastos na, sinasagot naman kayo, di ba? Nasaan yung fairness? Kaya nga ang parati kong sinasabi, maging fair kayo. Kasi may siguro hindi kayo nagustuhan kay Presidente Duterte, pero hindi yun ang pinag-uusapan natin. Hindi rin si Pastor Kibuloy. Ang pinag-uusapan natin, private property at religious organization. Doon lang sa dalawang bagay na yun, dapat na itanong kay Presidente, sir, hindi nyo nakita ang mga baril? Hindi nyo nakita ang mga taong natirgas? Kaya, sayang, kasi magkaroon ka ng chance sana to put someone to place. Dahil yung claim na yun. Magandang gabi po sa lahat, mga kababayan at mga kapatid. Pagpasensyahan nyo lang po, medyo wala na po tayong boses. Pero patuloy yung laban natin. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating mga sarili. Sa lahat na nandito ngayon. So una-una, ang pagtitipon na ito ay pinangungunahan ng mga misyonaryo ng KOJC dito sa NCR, mga kapatid. Ito ay bilang pakikisa namin sa nangyari doon sa aming mga kasamahang mga misyonaryo sa Davao. Nandito kami upang ihayag sa gobyerno ni Marcos ang aming mga sentimento, ang aming mahinaing, ang aming mga saloobin sa pamagitan ng isang mapayapang pagtitipon. Kaya nandito kami, hindi namin lang kung hanggang kailan kami dito, basta gabi-gabi nandito kami. Hanggat hindi natapos ang ginawa nila doon sa Davao. At alam namin na wala silang planong tatapusin yun. Kaya, nandito din kami. Kasi hindi pwedeng, hindi man kami pinipupunta doon. Kaya, dito namin gagawin ang aming mapayapang pagprotesta.
Bakit? Sapagkat aming nakikita na itong ginawa sa KOJC na isang religious organization na walang ibang hangad kundi unang-una, of course, kaligtasan, at pangalawa, ang nation building sa pangunguna ng aming mahal na pastor. Nakikita naman ninyo kung ano ang ginawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy para sa nation building ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nakita namin na kung ang pang-aapi at pang-abuso, pagyurak sa aming karapatan, pagtapak sa aming karapatan pantao, karapatan na magpuri na may kalayaan, ay inapaka na inabuso. Kung ito ay ginawa ng Marcos administration sa aming paglilingkod, ito rin ay maaring gawin hindi lang sa amin kundi sa lahat ng mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Yun ang nakikita namin. Kaya nakikita namin na ang labang ito, ang ipinaglalaban na namin ngayon, ay hindi lang para sa KOJC, kundi para sa lahat ng Pilipino. Sapagkat nakikita namin parang walang nanindigan, para yata tiklop na lahat, parang takot na yata lahat. Napansin ba ninyo? Tahimik lahat. Pero pag nakikita mo sa social media ang mga komento ng mga Pilipino, ang tatapang, nagsasabi, people power na, lalabas na tayo. Eh ngayon lumabas na kami, saan kayo? Hanggang salita lang ba kayo? Hanggang magpo-post, magko-comment lang kayo? Ano pa bang hinihintay ninyo? Ang ginawa sa KOJC, hintayin pa ba ninyo na ano pa bang gusto nyong mangyari? Yung ginawa sa KOJC at ginawa kay Pastor Quiboloy na isang matuwid, mabuti na tao, ginawa ng ganito. Ano pa bang hinihintay natin? Ito na yung panahon na lahat ng mga Pilipino, kung mayroon kayong tunay na pagmamahal sa bayan natin, ito na ang tamang panahon na kayo ay tumayo, tumindig sa katotohanan. Lumabas na kayo sa matahanan ninyo. At hinikayat ko kayong makisama. Nandito lang kami. Gagawin namin ito gabi-gabi. Ngayon kung pupunta kayo rito, kung napansin nyo, kahit sino, hinayaan namin magsalita dito. Basta, kung mayroon kang mga hinaing sa loobin, hinanakit, discontentment sa gobyernong ito, at ang hangarin mo ay pagbabago, na ang sigaw, kung ang sigaw ninyo ay Marcos resign, at ganun din ang sigaw namin, welcome po kayo dito. Wala nang pag-asa ang bansa natin sa ilalim ng pamamahala ni Marcos. Wala na. Bakit? Kasi ang isang banal na lugar, ang banal na tao, inapakan niya na.
Nakita ninyo yung ginawa ng gobyerno ito sa Kingdom of Jesus Christ. Mga kapatid, wala na ang gobyernong ito. Wala na siyang moral ascendancy para pamunuan ang bayan ito. Kaya ano pa bang silbi? Ano pa bang hintayin ninyo? Hintayin pa ba natin na mayroong pang dadanak na dugo sa katayong kumilos? Ito na ang panahon. Ito na ang tamang panahon. Kalimutan na natin ang ating, kung ano man ang ating paniniwala, ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong denominasyon, ano man ang iyong paniniwala, kalimutan mo na natin yun. Kung kayo'y hindi naniniwala kay Pastor Kibuloy sa kanyang mensahe, hindi na malaga yun. Hindi naman pinipilit ni Pastor sa inyo ang kanyang mga pangangaral, sapagkat hindi naman sa pilitan ang paglilingkod na ito. Sa panahon na ito, kalimutan natin kung ano ang ating mga pinaniniwalaan. Babalik tayo sa pinaka-basic na walang iba kundi tayo ay Pilipino. Ang dangal ng Pilipino ay nawala na. Kaya muli nating ibangon, mga kapatid. Noon sa panahon ng pamumuno ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naramdaman natin, proud tayo, taas loob tayo, kahit saan bansa tayo pupunta, naramdaman natin ang respeto. Ako, pinadala ni Pastor sa bansang Africa para mag-evangelize, para sa isang missionary work doon. Kahit mga African sa Kenya, ang laki ng kanilang respeto pag nalaman nilang ikaw ay Pilipino. Nung sa panahon ng pamumuno ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, lalakad ka, hindi ka na taas noo. Nahihiya ka pang magpakilala na ikaw ay Pilipino. Yan ang aming naramdaman. Higit lalo na sa ginawa sa aming paglilingkod. Kaya mga kababayan, mga kapatid, ulitin ko, hindi na po mahalaga kung ating ano ang paniniwala. Ma-Muslim ka man, ma-Kristiyano ka man, tulungan natin ang ating bansa. Mga kabataan, tayuan natin ang sinabi ng ating bayani na si Jose Rizal. Kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Kaya panahon na para manindigan ang lahat ng kabataan. Kaya nagpapasalamat tayo lahat, karamihan nandito ngayon, mga young people, sapagkat ang at stake dito ang kinabukasan ninyo. Sa amin sa QGC, yung buhay namin nakaalay na sa Panginoon. Ano man ang gagawin nila sa amin, kahit patayin pa kami, wala sa amin yun. Kasi alam namin kung ano ang aming pananampalataya at paglilingkod. Ang amin na lang dito ay ang kinabukasan at kapakanan ng bayan natin. Kaya si Pastor Apollo Kibuloy, inalay niya ang kanyang buhay para sa bansa natin. Alam namin, marami nagsasabi,
hindi namin isuko si pastor. Unang-una, bakit namin isusuko ang taong walang kasalanan? Kung may kasalanan pa si pastor, sa tingin nyo kaya kaming mga misyonaryo manatili pa sa kanya? Hindi naman kami mga bubo. Hindi naman kami pinilit sa paglilingkod na ito. Bakit nag-alay kami ng aming buhay sa paglilingkod na ito? Sapagkat ngayon lang kami nakakita ng isang tao na tapat at matuwid. Kung ayaw nyo maniwala sa mensahe ni pastor, tingnan na lang ninyo kung ano ang ginawa niya. Amen. Milyong-milyong kabataan, milyon-milyong kababayan natin ang binago mula sa kasamaan. Ngayon ay nagiging mabuti at matuwid. Mga law-abiding citizens. Marami kami kasama misyonaryo na dati mga drug addict, mga NPA. Isa na ako. Sakit ako sa ulo ng gobyerno noon. Yung makasama namin. Pero nang dahil sa pangangaral at pagtuturo ni Pastor Apollo Sikibuloy, nagbago kami lahat. Isipin mo, 7 million. Kung lahat yan hindi nagbago dahil sa pangaral ni Pastor, 7 million problema sana yan ng bansa natin, ng buong sanlibutan. Pero anong nangyari, dahil pinago kami, kahit saan kami ipapadala ni Pastor, puro kabutihan, puro katwiran ang aming dinadala. Pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit sa kapwa, ma-Pilipino ka man, ma-Amerikano ka man, ma-Afrikano ka man, wala kaming pinipiling kulay. Basta ikaw ay tao, mayroon kang kaluluwa. Sapat sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay magkakapatid. Ma-Muslim ka man, magkapatid tayo lahat. Kaya, mga kababayan ko, kaya na sinabi ko, kung tunay kayong may malasakit at pagmamahal sa bayang ito, sabi nila, kunti lang yan sila dyan. Hindi nila kaya pabagsakin ang gobyerno. Hindi kami nandito para pabagsakin ang gobyerno. Tama. Sabi nila, kailangan muna ninyo ng 1 milyon na crowd para mag-people's power. Ano ang people's power? It's a one. It's a dos. People's power. Pinatalsik ang unang diktador. Ano nangyari sa Pilipinas? May pagbabago ba? Dahil sa people's power? Wala. Kaya sa panahon ito, hindi people's power ang kailangan. Ano ang kailangan? God's power. Kapangyarihan ng Diyos. Alam ko ang mga Muslim na naniniwala sa Diyos kay Allah, mga Iglesia ni Cristo, mga Sabadista, Jehovah, lahat tayo naniniwala sa Diyos. Marahil sa iba't ibang paraan yan, nagkakaiba tayo sa pagsamba. Pero iisang Diyos lang ang ating pinaniniwalaan. Yung Diyos na may
may likha ng lahat ng bagay. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ang ating kailangan. Kaya mga kapatid, magkaisa tayo, manalangin tayo, pagbuklodin natin ang ating lakas. Hindi na mahalaga kung sino. Yung iba kasabi na, ayaw namin dyan kasi kay Pastor Kibulo yan. Sa ulitin, nandito lang kami. Kami lang ang nauna. Pinangunahan namin ang kausap ito. Sapagkat wala kami nakitang nangunguna. Mayroon bang gumagawa ng mga gathering na yan? Pero minsan nag-away-away pa sila. Hindi na ito panahon na mag-away-away tayo. Hindi na pa. Kasi sabi ng iba, baka sabihin ninyo, pagka nagtagumpay ang laban ito, sino ang makakuha ng o yung credit? Hindi na po. Kung alam ko magtatagumpay tayo sa ating hangarin, napababain natin ang nasa Malacanang, yung Marcos resign. Bababayan. Pagbababayan, walang aangkin sa atin sa glory. Lahat i-ascribe natin sa ating Panginoong Diyos. I-ascribe natin kay Allah, sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung tayo-tayo lang, hindi magbabago ang bansang Pilipinas. Nakita na ninyo ang EDSA 1, EDSA 2. Masaya tayo noon nung bumagsak si Marcos. Pero nagbago ba ang bansa natin? Nagkaroon ng unity. Akala natin ito na. Parang people's power ninyo. Nagkaisa lahat ang mga Pilipino. Nagbago ba ang bansa natin? May pagbabago ba? Laging malala pa kaysa panahon ng kanyang ama. Kaya tingnan nyo ngayon, mga kababayan, itong ginawa nila kay Pastor Apollo Sikibuloy sa Kingdom of Jesus Christ, ito na ang hudyat ng tunay na pagbabago sa bansang ito. Hindi na natin kailangan magmarcha pa sa Malacanang. Dito lang, magtipo lang tayo. Ang kinakailangan nandito, pagkakaisa ng mga Pilipino. Dahil dito, alam ko marami nakikinig ngayon sa social media, sa mga vloggers na yung mga viewers nila. Yung iba natakot. May takot sa puso. Bakit magmamarcha natin? Magre-rebelde. Hindi tayo magre-rebelde. Magkaisa lang tayo mga Pilipino. Kasi nagkawatak-watak na po ang bansa natin. Kalimutan natin na maka-Duterte ka. Kalimutan natin na maka-BBM ka. Kalimutan natin na dilawan ka. O pinklawan ka. Kalimutan natin yun. Ang tandaan natin, tayong lahat ay Pilipino. Amen! Hindi po pwedeng mag-away-away tayo. Panahon ito para ang bayang Pilipino, bayang Pilipinas ay magkaisa. Ngunit ang ginawa ng Pangulong ito, winasak niya ang ating bayan. Kung ano ang ginawa niya sa Kingdom of Jesus Christ, ganun din ang mangyayari sa bansa natin kung hindi bababa ang Pangulo na yan. Niwala kayo.
nila winasak ang compound ng Jesus Christ, reflection yan, ganun din ang gagawin sa bansa natin. Marcos resign! 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 Kaya mga kababayan, sa mga kababayan naming Pilipino na may pag-ibig at pagmamahal sa bansang ito, tumindig na tayo. Tumayo na tayo. Magkaisa tayo. Ito na ang tamang panahon. Yes, this is Kung the right palagpasin ninyo ito, magsisisi kayo. Kasi kung ano ang ginawa nila sa KOJC, ganon din ang gagawin nila sa bansa ito. Kaya mga kapatid, mga kababayan, nandito ngayon, mag-alay tayo ng dalangin sa bansang ito at sa ating mga kapatiran.